Magandang araw mga boss, mag-check up ako dito sa passenger side ni customer dahil meron daw maingay. Ano narinig mo rito, sir? Kalampag. Hindi naman ganun Kala. pagtsatsagaan. Pero Oo. ayoko nung may kumakalatok eh. Yun lang, meron daw lumalagotok dito sa side na ito. Kaya check upin ko yan, nilagyan ko ng tubo sa ilalim ng gulong tsaka ako ngayon inangat-angat. Sa nakita ko mga boss, wala naman problema sa ball joint pati dito sa mga bushing niya. Itulak-tulak ko naman sa pag-check itong gulong niya mga boss, yun lang, meron siyang alog. Kasi yung gulong, oh. Oo. Ayan, oh. Ayan, oh, gumagalaw. May uga siya, kaunti. Pero dito sa pang ilalim, sa ball joint, wala. Sa suspension bushing, wala din. Kaya lang, dito naman tayo sa shock absorber. Nagpalit ka naman ng shock absorber dito, sir? Diba? Wala ka pang, ano, no? Wala nang bago. Kasi ito na kagad napansin ko dyan, eh, oh. Langis, oh. Napansin ko dyan, basa eh. Oh, napansin niyo na to? Napansin ko na yan. Oh, langis yan. Pag naluba kayo, talaga makakarinig talaga kayo ng ingay. At saka kita mo naman, oh, ayan, oh. Yung langis lumabas na. Kitang-kita naman sa shock absorber, oh, ayan, oh. Kumapit na yung lupa dito sa shock absorber ni customer. Ilapit ko itong camera mga boss para magkaroon kayo ng idea kung anong ibig kong sabihin na kapag itong shock absorber pumutok na, kakapitan na yan ng lupa gaya nito. Patunay kasi mga boss na pumutok na itong shock absorber niya at yung laman langis niyan tumapon kaya kinapitan niyan ng lupa. Bumigay na kasi yung oil seal niyan dito sa ibabaw mga boss. Hindi pa tayo sa kabilang side, ano? Actually, yung concern ni customer, dito lang daw nanggagaling yung ingay sa side na ito pero i-check ko na rin dito sa kabilang side para sigurado. Yun lang mga boss, kung makikita nyo yung shock absorber dito, pumutok na rin yung oil seal niya. At sa tingin ko dito, matagal nang bumigay itong shock absorber niya. Kung mapapansin nyo yung fluid or yung langis na lumabas dito sa shock absorber, patuyo na eh. Pati yung lupa na kumapit dyan, natanggal na rin eh. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na wala na yung kumpul-kumpul na lupa na kumapit dito sa shock absorber niya. O diba, bumitaw na. Pwedeng matagal lang pumutok itong shock absorber ni customer. Kaya lang ngayon lang siya nakarinig ng lagutok at possible hindi galing sa shock absorber yung lagutok. Kasi dapat dito sa side na ito may lagutok din. Kaya minsan nangyari sa inyo yung nagpalit na kayo ng pyesa pero yung lagutok hindi nawala. Papalitan ko ito ng shock absorber pero i-diagnose ko pa rin kung saan ang galing yung lagutok. At sa pag-check up na ginawa ko, wala namang kalog dito sa ball joint niya, pati dito sa bearing. Kahit sa lower arm niya, sa mga bushing, wala ring alog. Dito naman ako mag-check sa gulong, uga-ugain ko yan kung meron siyang kalog. Kahit dito sa tie rod at rack end mga boss, wala rin siyang uga. Hindi katulad sa kabila, medyo ramdam mo talaga yung uga ng gulong. Tanggalin ko na itong gulong mga boss para maumpisahan ko na itong trabaho dahil nga sa unahin ko munang palitan itong dalawang shock absorber ni customer. Dahil yung lagutok naman sa passenger side, may idea na ako kung saan siya nanggagaling. Kaya simulan ko na yung trabaho mga boss. Tatanggalin ko itong bolt na number 12 para ma-disconnect ko itong brake hose dito sa shock absorber. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong bolt na number 12. Gagamit naman ako ngayon ng socket wrench na number 17. Kung makikita nyo, bolt and nut yung nakalagay dito sa shock absorber, kaya dalawang tools yung gagamitin nyo. Actually mga boss, itong nut nya number 19 yan, tapos ito naman bolt number 17. Ayan mga boss, natanggal ko na itong nut nya. Dito naman sa taas ng shock absorber, meron din yung bolt and nut na tatanggalin kayo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na rin itong nut dito sa bolt nya. Kaya gagamit ako dyan ng ball hammer, paluin ko palabas itong dalawang bolt para pag hinugot ko yan, hindi ako mahirapan. Hugutin ko na itong isang bolt, pero itong isa mga boss, hindi ko muna tutuluyan tanggalin yan. Pipwesto muna ako dito sa ibabaw ng shock absorber nya. Luluwagan ko yung tatlong nut dito sa shock mounting. Gagamit lang naman kayo dyan mga boss ng box wrench sa number 14 para maluwagan nyo nga yung tatlong nut dito sa shock mounting nya. At pag maluwag na yan mga boss, pwede nyo nang kamayin yan para mas mabilis yung matanggal yung mga nut dito sa shock mounting nya. Pag natanggal nyo na yung tatlong nut, balik ka ulit dito sa ibaba ng shock absorber mo para tuluyan mo nang tanggalin yung isa pang bolt dito sa shock absorber mo. Tapos pwede mo na ngayon i-disconnect itong shock absorber dito sa steering knuckle nya. Ayan mga boss, ano, tanggal ko na itong shock absorber. Dahil nga sa papalitan ko itong shock absorber, gagamit ako dyan ng coil spring compressor. Pero kung wala naman kayong coil spring compressor mga boss, pwede rin dyan alambre o kaya kung anong diskarte maganda para mapalitan nyo itong shock absorber. Importante kasi mga boss, bago mo tanggalin yung nut dito sa shock mounting, dapat itong coil spring napaiksi mo na yan. Hindi pwedeng basta-basta mo na lang luluwagan yung nut dito sa ibabaw ng shock mounting. Pwedeng umigkas itong coil spring, maaksidente ka. Pag nagagalaw mo na itong coil spring dito sa shock absorber mga boss, ibig sabihin tama na yung iksi niyan. Pwede mo nang tanggalin yung nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, number 17 yung nut dyan mga boss. Kaya lang
Sa pagluwag nitong nut na ginagawa ko, sumasama na itong rod nitong shock absorber niya, kaya gumamit ako dyan ng vice grip. Inipit ko yan mga boss. Total, papalitan naman rin yan ng bago eh. Pero wag niyo yan gagawin kapag bago yung shock absorber, pwedeng magasgas at magkaroon ng leak dito sa shock absorber nyo. Dahil natanggal ko na yung nut dito sa shock mounting mga boss, kung makikita nyo, dahan-dahan ko nang hinugot itong lumang shock absorber dito sa coil spring. Tapos itong boot ng shock absorber mga boss, kung makikita nyo, sira-sira na yan, tinanggal ko ng tuluyan. Problema lang mga boss, naganap ako ng boot para dito sa shock absorber niya, wala naman akong makita. Punasan ko na itong coil spring mga boss, tapos pwede ko nang kunin ngayon yung bagong bili ni customer na shock absorber. Ayan mga boss, yung bago. Tapos ito namang rubber ng coil spring mga boss na nabasa ng fluid or ng langis, pupunasan ko yan. At pag okay na, pwede nyo nang isuksok yan dito sa coil spring. At dahil sa okay na yan mga boss, pwede mo na ngayon ipasok itong shock absorber dito sa coil spring mo. Tapos itinayo ko yan para yung nut dito sa shock mounting mailagay ko na rin. Pag naipakapit ko na yan sa thread niya gamit yung socket wrench na number 17, hihigpitan ko na yan. At dahil sa nahigpitan ko na yung nut dito sa shock mounting, pwede ko na ngayon tanggalin itong coil spring compressor. Sa pagtanggal naman itong coil spring compressor mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko lang naman yan para bumuka na itong coil spring compressor. Kaya lang ang problema, naipit yung dulo ng clamp ko mga boss, kaya tanggalin ko muna itong bolt nya, tapos ilihis ko lang ito yan. Ayan, naipit kasi mga boss. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibalik sa dati niyang position itong shock absorber. Tandaan niyo mga boss kung paano nyo tinanggal yung dating position nitong shock absorber. Pag ibinalik yan, ganun din. Tapos dito ka muna sa ibabaw ng shock absorber mo. Yung shock mounting yan, lagyan mo muna ng isang nut para hindi ka mahirapan pag i-connect mo na itong steering knuckle. Ayan mga boss, dito sa shock absorber. Tsaka mo ngayon lagyan na yan ng bolt. Gamit ka na ng ball hammer, isalpak mo na maigi itong bolt nya. Tapos yung isa pang bolt mga boss, ilagay nyo na rin yan. Pag okay na, pwede mo na ngayon isunod yung bawat nut nitong bolt. Ipakapit mo na yan sa thread nya. Tapos pwede mo na ngayon i-final yung paghigpit dyan gamit yung socket wrench mo na number 17 at yung box wrench na number 19. I-final mo na yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber mo. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, ito naman brake hose, ilagay mo na yung bolt nyan, ipakapit mo na yan dito sa holder nya na nakakonect naman dito sa shock absorber. Tsaka mo ngayon gamitan ng socket wrench na number 12 para ma-final mo na yung higpit. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik ulit ako dito sa ibabaw ng shock absorber ni customer. Ilagay ko na yung natitirang dalawang nut na number 14 dito sa shock mounting niya. Tapos gagamit ako dyan ng box wrench na number 14 para ma-final ko na yung higpit dito sa tatlong nut ng shock mounting. Ayan mga boss, nakita nyo, mahigpit na yung tatlong nut dyan. At para sigurado mga boss, chinek ko yung nut dito sa rod ng shock absorber, yung number 17. Importante kasi yun mga boss na dapat mahigpit yun. Pag okay na, isunod ko naman sa ilagay itong takip ng nut ng shock absorber. And mga boss, kung makikita nyo, ipinatong ko lang naman yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong panel cover nya. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalapat nyan pag ibinalik nyo. Para pag inilagay nyo yung mga plastic clip nyan, sigurado kayo natatapat siya sa butas. Ayan na mga boss, diba? Itinapat ko na siya maigi, yung butas nya. Tsaka nyo ngayon ilagay yung mga plastic clip nya. Itutusok nyo lang yan. Siguraduhin nyo lang na naidiin nyo siya ng maayos para mag-lock itong plastic clip at hindi matanggal itong panel cover nya. At para makalipat na tayo sa kabilang side mga boss, ilagay ko na itong gulong. Siguraduhin nyo lang yung mga nut nyan mga boss, nahigpitan nyo siya ng maayos para sa bandang huli, wala kayong maging problema. Yun, pwede na tayo dito sa kabilang side. Actually mga boss, yung problema kasi ni customer, nandito sa kabilang side eh. Dito naman sa side na ginawa ko, wala naman daw siyang naririnig na ingay dyan. Pero dahil sira nga yung shock absorber niya, pinalitan ko na rin. Kaya yung alog na lang ng gulong nito yung magiging problema ko. Positive ay yung sinasabi ni customer na pinanggagalingan ng lagutok. Pero bago ko i-trace yun, palitan ko muna ito ng shock absorber. Gaya ng dati, tanggalin ko muna itong panel cover niya. Gumamit lang naman ako dyan ng manipis na plastic mga boss. Sinikwat ko yung mga nakatusok na plastic clip dito sa panel cover niya para matanggal ko yan. Ayan mga boss, natanggal ko na itong panel cover niya. Tapos gamit ka ng flat screw, sikwatin mo yung kumukover dito sa shock absorber mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, open na siya. Ilapit ko muna itong camera mga boss dahil nga sa
Gagamit ako ngayon ng box wrench sa number 14 para yung tatlong nut dito sa shock mounting, maluwagan ko yan. Grabe higpit ng mga nut ito mga boss, kasi nga first time pa lang mapapalitan ito ng shock absorber. Pero ang ginawa ko dyan mga boss, niluwagan ko lang muna itong mga nut. Hindi ko muna yan tatanggalin. Tapos pipesto muna ako dito sa baba ng shock absorber niya. Tatanggalin ko muna itong bolt na number 12 para may i-disconnect ko itong brake hose dito sa shock absorber. Tapos gamit ulit ako dyan ng socket wrench na number 17 at box wrench na number 19 para matanggal ko itong bolt and nut dito sa shock absorber. Dalawa yung bolt na tatanggalin nyo dito sa shock absorber mga boss para ma-disconnect nyo itong shock absorber dito sa steering knuckle nya. Dahil sa wala nang nut itong dalawang bolt, pwede nyo na ngayon hugutin yan. At pag natanggal nyo na yung dalawang bolt dito sa shock absorber, balik ulit ako dito sa ibabaw ng shock absorber nya para tuluyan ko nang tanggalin yung tatlong nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, yan ay pangatlong nut na tinanggal ko sa shock mounting. Tapos pwede ko na ngayon i-pull out itong shock absorber. Ang problema mga boss, kumapit itong shock absorber dito sa steering knuckle, kaya ang diskarte yan, paluin nyo lang naman ng ball hammer nyo palabas itong shock absorber para bumitaw dito sa steering knuckle. Ayan na mga boss, natanggal ko na itong shock absorber at ipipwesto ko na yan para matanggal ko na itong lumang shock absorber dito sa coil spring. Same procedure lang naman yan mga boss. Gamit ulit itong coil spring compressor nyo, ibabalance nyo yung paglagay nyan dito sa coil spring nya, tsaka nyo ngayon siya hihigpitan para itong coil spring nyo umiksi yan sa pamamagitan nga nitong coil spring compressor nyo. Tandaan nyo mga boss, pag napagalaw nyo na itong coil spring, tama na yung iksi nyan. Pwede mo nang tanggalin yung nut dito sa shock mounting gamit yung socket wrench na number 17. Kaya lang talagang umiikot itong rod ng shock absorber mga boss, kaya gamit ulit ako dyan ng vice grip para ipitin ko itong rod nya. Dahil kahit magasgas naman ng vice grip itong rod ng shock absorber mga boss, papalitan ko naman na yan ng bago. Pasensya muna mga boss dahil sa mahaba itong video, pakiabangan sa part 2. Isa pa, ito troubleshoot ko pa yung lagutok nito kung saan siya nanggagaling. Pero madali na lang yun pag manual check up ko. Muli mga boss, sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!